Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video, pag-usapan natin itong photo na ito, posted by SMNI News sa kanilang Facebook page. They made a poll or a survey about Kiboloy running as a senator for 2025 national election. OMG mga kabayan! This made me speechless for a second. Kaka-upload ko pa lamang kahapon ng ating video opinion regarding sa mga sarcastic na statements ni Kibuloy patungkol sa mga Senate hearings led by Senator Risa Hontiveros. Tapos ngayon, he's wanting to run as a senator? Sinabi niya pa sa mga statements niya na bogus daw yung mga Senate hearings na yon, so he won't submit himself to those. By the way mga kabayan, kung hindi niyo pa napanood yung video na yon, then I will leave the link in the description below. Grabe naman talaga itong si Kibuloy. Just imagine mga kabayan, nakakulong siya ngayon dahil sa mga kriminal na kaso laban sa kanya. Basically, he is currently in a situation wherein he violated a lot of laws tapos he aspires to be a lawmaker? Oh, come on! Just in case na totoong tatakbo talaga siya as a senator, ano namang mga bills and laws ang ipapatupad niyan? I would assume na katulad din ng mga pinapatupad niya sa kingdom niya. Baka ipatupad pa niya na lahat ng Filipino people ay maging member ng kanyang kulto on absolute obedience. So far naman, alam na natin kung ano-ano yung mga batas at mga pinapagawa niya sa kanyang mga members, na katulad ng ating mga natalakay in our previous video opinions here. Kaya, feel free to binge-watch our videos here para maging aware kayo kung ano daw ba ang mga tunay na happenings inside Kiboloy's kingdom based sa mga dating members niya. So ayun, parang I cannot comprehend naman this post by SMNE. I mean, hindi naman masamang mangarap at lalong hindi masamang mangarap ng mataas. Pero sana naman in order. Ayusin niya muna mga kaso against him in the Philippines and in America. And kung mapatunayang not guilty siya, ay dun siya tumakbo for a government office. Yun ay kung not guilty talaga siya. Meanwhile, ang kanya namang best friend na si former President Rodrigo Duterte ay gusto namang tumakbo ulit bilang mayor sa Davao. Kung si Kiboloy ay gusto mag-upgrade, si Digong naman ay gusto mag-downgrade. And kahapon nga ay nag-file na si Digong ng kanyang Certificate of Candidacy sa Davao with his son Baste Duterte as his vice mayor. This was actually different from what Vice President Sara Duterte previously stated that they will run in the Senate. This might be because Digong is already old and cannot commit to a national office anymore, and that also because meron siyang sakit na cancer. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Habang ipinapaliwanag naman ng Pangulo kung bakit mag-vice mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Wala nang idinagdag na detalye tungkol dyan ang dating Pangulo. Naku, meron palang cancer si Digong. Ngayon niya mas kailangan si Kibuloy. Kung talagang appointed son of God siya at kung siya ang owner of the world, sige nga, pagalingin niya nga si Digong. This is the most perfect time for him to prove to the world that his claims are true. And sure ako madami ang maniniwala sa kanya na appointed son of God talaga siya and owner of world kung mapapagaling niya si Digong. Diba mga kabayan? Now going back sa planong pagtakbo ni Kiboloy sa Senado, pwede nga bang tumakbo sa isang national office ang isang akusado? Or in clearer words, pwede bang tumakbo at maging mambabatas ang isang tao na akusado sa paglabag ng mga batas? It's not making sense at all to me. Naalala ko tuloy yung mga sinabi ni Arlene Stone in one of her videos na matagal ng plano ni Kibuloy na tumakbo bilang senator or president pa nga, naunahan lang siya ng mga cases na binabato sa kanya ngayon. However, all aspiring candidates for the national election in 2025 only have until 5 p.m. today, October 8, 2024, to file their candidacies.
Kayo ba mga kabayan at taga-subaybay sa ating channel The Opinionated Kabayan? Ano ang mga opinions nyo about all of this new information? Sang-ayon ba kayo sa pagtakbo ni Quiboloy bilang senador? Sa tingin nyo ba ay talagang tatakbo ito? Or is that post of SMNI News on Facebook just simply a survey to get the opinions of people? Or di kaya ay nangaasar lang sila sa atin na mga against kay Quiboloy? Or kung tatakbo talaga siya as a senator, sa tingin nyo ba mga kabayan mananalo siya? Hindi ba sobrang disrespectful naman na ni Quiboloy kung tatakbo siya as a senator sa kabila ng lahat ng pambabatikos niya sa Senado, especially kay Senator Risa Hontiveros? Tinawag niyang bogus ang Senate hearing tapos ngayon gusto niyang magkaroon ng pwesto sa Senate? And most especially sa kabila ng lahat ng kaso against him na kahit isa wala siyang hinarap ay gusto pa niyang maging mambabatas? Hindi ba yan hayagang pag-disrespect sa ating Senado at sa ating Constitution? Sana naman ay bigyan ni Quiboloy ang sarili niya ng konting kahihiyan kasi sira na nga siya sa maraming tao tapos magpapalabas pa ng ganitong news. Ganon din sa SMNI News, yung natitirang dignidad na meron sila ay sana pakaingatan nila, hindi yung ganyan ang pinopost nila kasi whether the post is true or not, it reveals something about them. Grabe, wala man lang tayong makitang kahit konting remorse sa mga ito. Kaya mga kabayan, ipag-pray nating mabuti kung sino-sino ang mga dapat ihalal sa darating na election. Kasi yan ang sinasabi ng Bible specifically sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings, and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Let's vote wisely. Hindi coincidence na nagsisilabasan ang mga news about Quiboloy right at this time, lalo na at hindi lang ang religion ang involved dito, kundi pati ang ilang government officials. These are being revealed to us for our enlightenment. It's wisdom from the Lord for us to see kung sino-sino ang mga hindi dapat pagkatiwalaan ng mga votes natin. The power is within us, mga kabayan. The future of our nation depends on us. Muli salamat mga kabayan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Please don't forget to subscribe to our channel para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. Also, please like and share our videos para marami pang tao ang maabot ng katotohanan, because we all deserve the truth. God bless mga kabayan, and see you all in our next videos.